Welcome to CDCM Reunited Today's Activity. Please view from the beginning up to the end. Thank you, enjoy, and God bless. This is Christian Devotional Conference Ministry, a group whose aim is to serve God with their talents, skills, and abilities in order for each member to strengthen in their spiritual life. This group encourages non-members to do the same, and we wish to help each other in spreading the words of God, for more people to know Him as the way, the truth, and the life. This group was originally founded on October 25, 2018. God used challenges to test this group and once again reunited on March 1st, 2021. With God's gift of technology, the group is being heard through with the help of Sister Annalyn Asaweri Oli, and with her output, bring them to Brother Joseph Amisola Agnat for YouTube posting. As by God's grace, He will lead us to other platforms. Of course, we still cannot forget our connectors via Trunkline, where we were originally and still are being heard. Before we start our devotion by a Trunkline for this time, let us first listen to our CDCM theme song composed by Mr. Joseph Agnat, originally interpreted by Mr. Wilmar Torregosa, and now reinterpreted by the CDCM Reunited Angels. Kami isang grupo na naglilingkod ng buong puso kay Jesucristo na nagligtas ng buong mundo. Kami maglilingkod magpakailanman pagkat pinamalas sa amin ang kanyang kabutihan. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Ang pinakalayunin ng grupong ito ay pahayag ang salita ni Kristo upang tanggapin ninyo ng buong puso at lumago kayo sa buhay espiritu. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Ang nais namin sa lahat ng mga miyembro, lumago kayo sa tulong ni Jesucristo upang balang araw makita namin kayo na tumutulong sa pagkalat ng Ebanghelyo. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya sapagkat kay Jesucristo
Lahat ng miyembro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat muli. Ngayon po ay nandito na naman po tayo sa ating pong devotion. At yun, shout out po sa lahat po ng mga kasama natin dito sa line. At syempre pati na rin po sa mga nakikinig sa ating pong YouTube channel. Ayan, kung kayo po ay hindi pa po nakasubscribe dito po sa ating YouTube channel, please like, share, and subscribe po ang ating pong YouTube channel ng CDCM Reunited the Enlightened One. At pakishare na rin po ito sa inyo pong mga kaibigan, sa inyo pong mga kamag-anak, nang sila rin po ay makapakinig po ng lahat po ng gawain dito po sa ating grupo na CDCM Reunited. At ayan, ako po pala ang inyong magiging presider sa gabi pong ito, Mary Rose Imbian. At sa atin pong pag-umpisa, akin na pong tinatawagan si Brother Reynaldo Benaventura para sa kanyang opening song at susundan po ito ng opening prayer ng inyo pong lingkod. Kanganga, Diyos na dakila, karapat dapat sa pagsamba, kalwalhatian, walang katulad, higit sa sukdulan kailanman. Ang alayan kay tanging mithiin, ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naising iibigin. Kahanganga, Diyos na dakila, karapat dapat sa pagsamba, kalwalhatian, walang katulad, higit sa sukdulan kailanman. Ang alayan kay tanging mithiin, ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naising iibigin.
Pangalayan kay tanging mithiin, ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naising ibigin. Ang alayan kay tanging mithiin, ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naising ibigin. Ang alayan kay tanging mithiin, ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naising iibigin. Kanganga. Okay? Praise. Our Father in Heaven, pinupuri ka po namin at nilwalhati sa gabing ito. Maraming salamat pong muli, Panginoon, sa mga oras po na ito dahil muli ay nagkahati po na naman po kami sa linya na ito upang mag-aral at makinig po ng inyo po mga salita. Lord, sa mga oras po na ito, nagpapakumbaba po kami sa inyong harapan. Hinihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming po mga nagagawang kasalanan sa inyo. Kung nakagawa man po kami ng hindi nakalulugod at hindi kaya sa inyong harapan, patawarin po ninyo kami, Panginoon. Nawa, Lord, sa aming pong pag-aaral sa gabing ito, ay linisin mo po ang aming mga puso at isipan. Nawa, Lord, ang mga salita mo lamang po ang siyang matanim, Panginoon, sa aming pong mga puso at isipan, Panginoon. At dalangin din po namin sa gabing ito, yung speaker po na iyong gagamitin. Ikaw po ang manguna sa kanya. Nawa po, Lord, ay ilid mo siya ng iyong banal na spirito, nang sa gayon ay maipahayag po niya ang inyo po mga salita. Maraming salamat, Lord, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang oras po na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Maraming salamat, Brother Rinaldo, sa iyong opening song para sa ating Panginoon. Ngayong gabi naman po ito ay handa po natin ang ating mga puso at isipan sa pakikinig po ng salita ng ating Panginoon. Ayan, kung ang ating pong katawang lupa ay ating pong pinakakain, syempre mas dapat din po nating pakainin ng ating pong kaluluwa sa pamamagitan po ng Word of God. Kaya sa gabi pong ito, akin na pong tinatawagan ng ating pong speaker sa gabing ito na walang iba kundi si Pastor June Visitasyon. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sumasa inyo po ang pagpapala ng ating Panginoon doon po sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Tayo na po'y mag-aaral sa salita ng Panginoon kasi po mahalaga po ang salita ng Diyos na patuloy nating pagbulay-bulayan. Ang topic po na ating pag-aaralan ngayon ay patungkol po sa abandoning anger. I-abandon na po natin yung galit natin. At saka yung foundation scripture natin, dito po natin mababasa sa James chapter 1 verse 19. Ang sabi po dito, tandaan ninyo ito, mga kapatid kong minamahal, matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magalit. So verse 20 sabi po, sapagkat ang galit ay di nakakatulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, salamat po sa gabing ito na patuloy po kayong kumikilos sa aming buhay. Lord, we thank you for being with us.
and continue to anoint your servant so that I can speak your word in accordance to your will, O God. Lord, salamat po sa gabing ito na ikaw po ay mayroong pakay sa aming buhay. And continue to bless our life, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, abandoning anger. I-abandon na po natin yung galit natin. Who among you here had not experienced anger? Sino po dito sa atin na hindi po nakakaranas, naka-experience ng galit? Kasi po ang akala natin kapag tayo po ay nagagalit, inaatake po natin yung kalaban natin. So hindi po, mali po yan. Kapag tayo po ay nagagalit, inaatake po natin yung sarili natin. Kasi nasasaktan po tayo. We are hurting ourselves through our anger. But how to face anger? Paano po natin harapin yung galit natin? Una, strive to abandon anger at the early stage of its attack. Sisikapin po natin na i-abandon na po natin yung galit natin kasi po umaatake po ito sa sarili natin. Because if you always go with your anger in your life, you will never be happy. Kasi po kung palagi po natin kasama yung galit natin, yung poot natin, doon po sa buhay natin, hindi po tayo masaya. And the first step that we need to do so that you will become happy is to abandon your anger when the time of attacks. Ang una pong hakbang na kinakailangan nating gagawin upang tayo po ay masaya, i-abandon na po natin yung galit natin kung ito ay aatake sa buhay po natin, sa bawat sarili po natin. Kailangan pong alisin natin yan, i-abandon na natin yan, and don't allow yourself to be controlled by your anger. Huwag niyo pong hayaan yung mga sarili ninyo o sarili natin na kontrolin po tayo ng ating galit, puot, pagkainis. Dapat po hindi yan kumukontrol sa atin. And ask God's grace to help you. Hingi natin yung tulong ng Panginoon upang hindi po tayo kukontrolin or maging alipin ng ating galit. And what are we going to do during the time of our anger? Ano po ang dapat nating gagawin panahon po kung tayo po ay nagagalit? Unang-una, focus on using the ears to listen. Ipopokus po natin ang paggamit ng ating tainga upang makikinig po tayo. Kasi po, ang sabi po ng Proverbs or Kawikaan, chapter 15 verse 18, sabi po dito, chapter 15 verse 18. Babasahin po natin ito sa verse 18. Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Yan po ang sabi ng Bible. Pag mainit, magalitin po tayo, nag-uumpisa o dyan po nag-uumpisa ang alitan. Pero kung tayo po'y humihinahon, magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Bakit po humihinahon ang isang tao? Kasi po nakikinig po siya. So listen to the explanation of others. And listen also to the feeling of other people. So kinakailangan nating makinig sa explanation or paliwanag ng iba at makinig po tayo sa naramdaman ng ibang tao.
Kasi po, we have one mouth to speak and two ears to listen, so we may use them more often. Mayroon lang po tayong isang bibig na magsasalita, dalawang tainga na makikinig. Kaya gagamitin po natin itong bukas. Listen first before you speak. Dapat po makinig muna tayo bago tayo magsasalita. Huwag tayong magpapadala ng ating galit because it is a way how to face anger. Ito po ang paraan kung paano natin harapin yung galit po natin. Pangalawa po na dapat nating gagawin kung tayo po ay nagagalit, what's your word? Bantayan natin yung mga salita natin. Ang bawat salitang namumutawi sa bibig natin, babantayan po natin. Kasi ang Proverbs chapter 15 verse 1, sabi po ng Proverbs or Kawikaan chapter 15 verse 1, sabi po, ang malumanay na sagot, again, ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng puot. Ngunit nakagagalit ang salitang walang taros. Yan po ang sabi ng Bible. So, what's your word? Why? Because anger brings hurting words to the heart of other people. Ang galit po, nagdadala po ito ng masasakit na salita doon po sa puso ng ibang tao. Kaya, don't allow your word to make a deep wound to the heart of other people and challenge their negative emotion and destroy your relationship to them. Huwag nating hayaan na yung salitang namumutawi sa bibig natin ay makagawa ng malalim na sugat doon po sa puso ng ibang tao. At mata-challenge po yung negatibong emosyon nila at masisira po yung pakipagrelasyon natin sa kanila. Kaya ang sabi ng Panginoon, what's your word? Ang sabi ng Bible, bantayan natin yung mga salitang namumutawi sa bawat bibig natin. Pangatlo, ano po ang dapat nating gagawin kung tayo po ay nagagalit? Number 3, focus on the things that will please God. Ipo-focus po natin ang sarili natin doon po sa mga bagay na nakapagluwalhati sa ating Panginoon. Isipin po natin na ito ba ang gagawin ko? Ito ba ang sasabihin ko ay nakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon? Yun po ang mahalaga na dapat nating gagawin. Naluwalhati po ba ang Panginoon sa mga bagay or dapat nating gagawin? Kinakailangan natin pong pag-iisipan ng maigi, pag-iisipan ng mabuti. Kaya salamat po sa Panginoon sa gabing ito na tayo po ay pinaalalahanan ng ating Panginoon upang tayo po ay makapaglingkod ng napakaiging paraan kung ito po ay pagtuunan nating pansin, lalo na kung darating ang atake ng pagkagalit. Kasi ang sabi po ng Proverbs chapter 20 verse 18, ang sabi po dito sa chapter 20 verse 18 ng Kawikaan, ang mabuting payo ay kailangan para magtagumpay. Kung hindi ka handa, huwag nang pumalaot sa labanan. So, nagsasabi po ng mga mabuting payo upang magkaroon tayo ng mga mabuting bagay na dapat nating gagawin. God will not be pleased if your relationship to others was destroyed. Again,
God will not be pleased if your relationship to others was destroyed. Ang Panginoon po ay hindi maluwalhati sa buhay po natin kung ang ating pakipagrelasyon sa iba ay nasisira. But God will be pleased in the life of His people who are willing to humble themselves and willing to release forgiveness to those who hurt them. Pero naluwalhati po ang Panginoon sa buhay ng Kanyang mga anak kung tayo po ay handang magpakumbaba sa sarili natin at handang mag-release ng kapatawaran doon po sa mga nananakit sa atin. Yan po ang dapat nating gagawin. Number 4, ano ang dapat nating gagawin kung tayo ay inaatake ng ating galit? Focus on the rules of love. Focus po tayo sa batas ng pag-ibig. Kasi ang Romans chapter 12, verse 10, kung atin pong bigyan ng pansin, yung Book of Romans, chapter 12, verse 10, sabi po dito, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Yan po ang sabi ng Bible. Napakagandang talata na galing sa Bible po. So, focus on the rules of love. Kung tuwing nagagalit po tayo, i-focus po natin yung bawat sarili natin sa batas ng pag-ibig. Because love is the antidote of anger. Yan po ang sabi ng Bible. And love is a way to overcome an anger. Ang pag-ibig po ay matatalo niya yung galit. Walang puot, pagkainis at galit na mananahan sa bawat puso natin, sa bawat buhay natin, kung ang pag-ibig ng Panginoon ang siyang kumukontrol sa puso po natin. Love is a godly emotion. Ang pag-ibig po, ito po'y makadiyos na emosyon. If God's love reign in your heart, then the will of God is the one controlling your heart. Kung ang pag-ibig ng Panginoon ang siyang naghahari sa bawat puso po natin, ibig sabihin nito, ang kalooban ng Panginoon ang siyang kumukontrol sa puso po natin. Kaya, fight your anger through godly love. Labanan po natin yung galit natin sa pamagitan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Because anger cannot overcome love. Ang galit po, hindi po yan maka-overcome, hindi po mananalo sa pag-ibig ng ating Panginoon. That's why we need to experience God's love in your personal life. Kaya dapat kinakailangan nating maranasan ang pag-ibig ng ating Panginoon sa personal nating buhay. Kasi hindi natin maipadama yung pag-ibig ng Panginoon kung hindi natin mararanasan ang pag-ibig ng Panginoon. Dapat ang pag-ibig ng Panginoon ang siyang kumukontrol sa pamilya natin, sa trabaho natin, sa pag-aaral natin, sa negosyo natin. Dapat ang pag-ibig ang siyang kumukontrol sa bawat isa sa atin. Kasi napakahalaga po ang pag-ibig ng Panginoon na ating mararamdaman. Kasi po kung ang puso po natin ang siyang kumukontrol sa bawat puso po natin, matuto po tayong magpakumbaba. Matuto po tayong magparaya. Matuto po tayong magsakripisyo para sa iba. Matuto po tayong magbigay. Kasi po,
the nature of God's love is giving. Ang nature po, ang pag-uugali ng ating Panginoon ay ang pagbibigay. Kasi sa John 3:16 ang sabi po doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life. I'll give you an example. Isang pastor ang nagbigay assignment sa isang officer ng church or elder ng church. Sabi po ng pastor, this coming Sunday, kayo po ang magtuturo sa Sunday school natin. At ang itinuturo ng elder na yon ay patungkol po sa pag-ibig ng Panginoon. At nabigla po ang lahat ng members ng church na yan kasi po yung asawang babae ng elder palaging nakatayo doon po sa pinto ng church nila. Hindi umuupo. At biglang sumisigaw. Ang sabi niya, dadalhin natin ang bahay natin sa simbahan. Kasi po nandito ang pag-ibig. Ang ibig sabihin, doon sa bahay nila, walang pag-ibig. Siguro nag-aaway palagi, hindi nagkaintindihan. Kaya bago po natin ipadama ang pag-ibig ng Panginoon doon po sa mga taong nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos, dapat maranasan natin ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, kung naranasan na natin ang pag-ibig ng Diyos, matuto po tayong magpakumbaba. Mag-release ng forgiveness, kapatawaran po. Pero kung wala or hindi natin naranasan ang pag-ibig ng ating Panginoon, hindi po tayo makapagbigay ng patawad sa sino mang nananakit sa atin, ng insulto sa atin. Hindi po tayo matutong magparaya, magpakumbaba. Kaya napaka-importante ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya ang dapat nating gawin, kung ang galit ay umaatake sa atin, pang-apat po, focus on the rules of love. Focus po tayo sa batas ng pag-ibig. Napakahalaga ang pag-ibig ng Diyos na maranasan ng isang nilalang. Sana po napagpala po kayo sa gabing ito sa salita ng ating Panginoon. Na-enlighten po kayo. Sana po na-bless po kayo sa message na ito. Hayaan nyo ang Holy Spirit ang siyang kumikilos sa bawat buhay po natin. Kasi today is the dispensation of the Holy Spirit. And the work of the Holy Spirit is to convict our sins. So, conviction of our sins is the work of the Holy Spirit. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Hayaan niyo po, Panginoon, ang iyong pag-ibig ang siyang kumikilos sa bawat buhay po namin, sa aming isipan, sa aming puso, sa aming mga desisyon, sa mga plano ng aming buhay, mga desires in life. Lalo na sa tuwing may problema kami, tuwing nasasaktan kami, Panginoon, hayaan niyo na maranasan namin ang iyong pag-ibig, dakilang pag-ibig. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakikinig ngayon. Sana po mabless po sila sa inyong salita. At magkaroon kami ng pagkagutom sa inyong salita at pagkauhaw sa iyong presensya, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga anak niyo, katagpuin niyo po ang bawat pangangailangan nila. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ng mga anak ng Diyos ay magsasabing Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Yan. Maraming salamat po, Pastor, sa
napakagandang mensahe sa gabing ito. Purihin po ang ating Panginoon. Ayan, mayroon po bang mag-share ng kanila pong natutunan sa gabing ito? Kung sino po yung mga may reflection, yan, mag-unmute lang po kayo. Praise God. Isang nakon ko lang dito yung about love versus the anger. Kahit gawin po natin lahat yung mga steps na sinabi po ng pastor para malaban natin ang anger na umatake sa atin. If there's no love, the love of the Lord, we can do nothing. Amen. And overall, yung power of love, ito, yung makakover ng lahat. The love of God na kanyang ibinigay sa atin. And if we take it, yun ang makakatulong sa atin. Ako, aminin ko, minsan madali akong nagalit, mas lalong, yun nga, hindi ko nakukuha yung mga ginagawa ko, naasar ko. Kung minsan, may mga nalilimutan ako, naasar ako. Kung minsan, pinapalo ko yung ulo ko eh. Sabi ko, sa Ilocanos, kabaw. Kaya habang pinapalo ko yung ulo ko dahil sa galit ko, no? At yun nga, kung minsan din, yung mga gamit, kung minsan ewan ko, anong ginagawa sa mga gamit. Nasisira ang gamit dahil sa akin. Kung nasar ako. Yan kung minsan galit talaga, nakakasira ng ulo. Yan. So, dapat, papaglabanan natin ito. And we can do this, no? Kaya kong kumalma kung kaya ko. Kaya kong gawin yung mga step na mga sinabi ni Pastor. Okay. Pero, kung wala yung love of God, wala yung communication to God, babalik at babalik pa rin yung pagiging magalitin natin. Pagiging mainitin ng ulo. So, at times na kung minsan nakafeel ako ng galit, naalala ko yun yung times na bago ko ginawa yung isang bagay, hindi ako nakapag-pray. Hindi ko pinag-pray yung bagay na ito. Kasi, yun nga, we need prayer. Diyan, nakalimutan ko, nagmamadali ako, gusto ko nang gawin agad para matapos na agad. Yan. At yun nga, we need yung communication to God. Whatever we do, we need the direction of our director, the Lord Jesus Christ. Yan lang po ang aking mag-share, yung aking insight sa gabi ito. Maraming salamat and God bless. Maraming salamat, Brother Joseph, sa napakagandang insight. Ayan, sino pa po ang merong gustong mag-share? Or merong gustong i-share sa gabing ito? Sino pa po? Meron pa po ba? Ayan, sa mga nakikinig po sa atin pong YouTube channel, kung kayo po ay mayroong reflection sa atin pong napag-aralan sa gabing ito, ilagay niyo lamang po yan sa atin pong comment box at babasahin po yan ng mga nakabantay po dyan sa comment box po natin. Kung ano po yung nais ninyong i-share sa napag-aralan po ngayong gabi, kung ano po yung inyo pong natutunan. So, ayan, totoo nga po galit. So, na-experience ko din naman minsan na magalit, hindi naman talaga natin may iwasan yung nagkakaroon tayo ng galit. Lalo na sa mga tao na nagkasala sa atin, di ba? Sabi nga ni Pastor kanina, yung pagpapatawad natin na po. Talaga namang minsan, meron talagang mga bagay or meron talagang mga pagkakataon na nakakagalit minsan po. Pero sabi nga sa Bible, kung tayo man po ay nagagalit, iwasan natin yung magkasala tayo. Iwasan natin yung makagawa tayo ng anuman dahil lang sa galit natin. Kasi minsan, ang galit ay kapag sobrang nabalot tayo ng galit na ito, meron tayong mga nagagawa na kasalanan. Kaya
iwasan natin yung magalit ng sobra. At yun nga, iwasan natin ang tayo magkasala kapag tayo ay nagagalit. Ngayon, di ba, dahan-dahan din tayo sa ating pagsasalita. Sikapin natin na maging mahinahon bilang mga anak ng Diyos. And as a Christian, ay sikapin natin na magpakahinahon po tayo. Na po. At syempre, para makita rin ng mga tao sa atin na, ay, Kristiyano to, hindi to madaling maghalin. So, although nagagalit man tayo, hindi naman talaga natin may iwasan. Pero hanggat maaari, iwasan natin na tayo ay makagawa ng anumang pagkakamali o makapagsalita sa ating kapwa. So, ayan, maraming salamat po. Lalong-lalo na po sa mga nakasama po natin dito sa ating line. At syempre, salamat din po sa mga nakikinig po sa atin pong YouTube channel na po. At yun, nawa ay patuloy na i-subscribe niyo po ang ating pong YouTube channel na CDCM Reunited Enlighten 1. At gayon din po ay paki-click po ang notification bell para mas maging updated po kayo sa mga ina-upload po namin dito na po. Ayan po, ako po muli ang inyong naging presider sa gabing ito, Mary Rose Indian. At atin na pong tinatapos ang ating gawain sa gabing ito. At sa atin na pong pagtatapos ay tinatawagan ko na po ang ating closing song na si Brother Wilmer Terregosa. At pagkatapos po ng closing song ay mananalangin po muli ang ating speaker na si Pastor John Visitacion. Maraming salamat po. God bless. Lapit mo sa'yo, di naman ako sabihin doon ang buhay ko. Ang nagagawa ko, ikaw ang nais ko. Hanap ng puso ko, ang mahigpit na yakap mo, yan ang nag-iisasama ko. Kahit palalayo, ako'y linapin mo. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sana'y magnanap. Lapit mo sa'yo, di naman yun. Iyan doon ang buhay ko, tanggap mo'y dalangin ko. Kahit malayo, ako'y linapin mo. Oh, ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw
Ama, sa'yo'y magnana, sa'yo'y Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig na patuloy kumikilos sa bawat buhay po namin. Holy Spirit, patuloy po kayong ihipo sa puso namin upang mag-aapoy ang aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Panginoon, salamat po sa iyong dakilang gabay sa bawat buhay namin. Patuloy po kayong magbigay solusyon at guidance sa aming mga problema at mga pangangailangan, Panginoon. Patuloy po kayong magbigay ng paalaala sa amin. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga members ng CDCM Reunited at lalo na sa mga bawat pamilya nila. Kayo po ang kumikilos. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya nila. Salamat po, Panginoon. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. This is my desire. That ends our devotion by a track line. In order for you to listen from us through our daily activities, don't forget to subscribe and hit the notification bell of our YouTube channel, CDCM Reunited the Enlightened Ones. Hit also that you won't miss any of our posts. Also, like and follow our Facebook page, CDCM Reunited, and let us continue to encourage each other. Join us again with this activity next week. Thank you and God bless. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Thank you for viewing. Please subscribe and see you again next activity. God bless.